Good day everyone, I am Asmaira Haji Kahar. Today, we will discuss the continuation report of Mr. Rashid Jamadin, Chapter 3, Daily Life in Binyan. Daily life in Binyan. Jose led a methodical life in Binyan, almost Spartan in simplicity. Such a life contributed much to his future development. It strengthened his body and soul. Si Jose ay namuhay ng simple sa Binyan at pinalakas niya ang kanyang sarili sa kadahilanang siya ay malayo sa kanyang pamilya. Speaking of his daily life in Binyan, he recorded in his memoirs. Habang nag-aaral siya ng kanyang lesson, then afterward, pumupunta siya sa kakahuyan upang maghanap ng mabolo fruits at ito'y kanyang kakainin. Pagkatapos niyang kainin ang mabolo fruits, ay kinuha niya ang kanyang kakanin o yung breakfast na ang laman nito ay isang plato ng boiled rice at 2 pinrito na sardinas. Then after niya kumain, pumunta na siya sa kanyang klase at pagkatapos ng kanyang klase ay agad naman itong umuwi. Speaking of mabolo fruits, itong prutas na ito ay isa sa paborito ni Jose Rizal. If there was a particularly appetizing fish, Leandro and I were told to take it to the house of my aunt's sons, a thing which I never did at home, and I would never have done. I returned without saying a word ate with them, and then applied myself to my studies. Sinabihan ni Leandro si Rizal na kung mayroong natirang isda sa kanyang baon ay dalhin ito sa bahay ng mga anak ng kanyang tiyahin. Next is best student in school. Ang iba sa kanyang old classmate got jealous on him because his intellectual superiority. Aside from his angelic personality, ang pagiging matalino at almost a perfect man, he is also normal person like us who commits their flaws or mga kapasawayan. Actually, he got punished by his teacher every time he had a fight outside the school. End of Binyan schooling. Maestro Justinino Aquino Cruz was a good teacher to Rizal when he attended a private school in Binyan from 1870 to 1871. Itong teacher na ito ang nag-push o nagbigay ng encouragement kay Don Francisco at Doña Teodora na dapat pag-aralin sa Manila sa kanyang kolehiyo si Rizal dahil sa kanyang katalinuhan. In December 1871, Jose received a letter from his sister Saturnina informing him to arrival of steamer Talim that will take him from Binyan to Calamba. Then on Saturday afternoon, December 17, 1871, Rizal left in Binyan together with Arturo Camps. Arturo Camps is a Frenchman who is a friend of his father Don Francisco and who took care of Rizal in his entire trip upon arriving to Calamba. Winelcome ito ng kanyang parents at mga kapatid. And para kay Rizal, the Christmas of 1871 is the most joyous and memorable Christmas sa kanyang buhay. Injustice to Hero's Mother. After the Happy Christmas holiday in 1871, Don Francisco thought of sending Jose to Manila to study. So pinagplano na ni Don Francisco na doon pag-aralin sa kanyang kolehiyo si Jose. But suddenly, tragedy happened to their family na kung saan si Doña Teodora at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto ay napagbintangan sa pag-aakalang kanilang pinagplanuhan ang paglason sa asawa ni Jose Alberto. So this Alberto's wife already abandoned her children and their home when Alberto is in Europe to have business trip. So nung nalaman ni Alberto na itong asawa niya ay may iba ng kinakasamang lalaki at inabandon na ang kanilang mga anak, that's the time na umuwi si Alberto sa Pilipinas upang mag-file ng divorce. Ngunit dahil sa kabaitan ni Doña Teodora, pinayo nito sa kanyang kapatid na bigyan pa ito ng isang pagkakataon at minabuting itago ito sa nakakarami maliban sa kanilang pamilya. Di kalaunan, gumawa pa rin ng paraan ang asawa ni Jose Alberto. Siya ay nakipag-agreglo sa lieutenant na Guardia Civil at kanilang pinlano ang kasong paparatang sa dalawang magkapatid na siya raw ay tinangkang lasunin ni Doña Teodora at Jose Alberto.
Sila ay gumawa ng mga fabricated evidences upang mas lalong mapalakas ang kasong ipaparatang sa dalawang magkapatid. Hindi rin kanais-nais ang trato ng Guardia Sibil kay Doña Teodora dahil pilit nitong inutos na lakarin ng nakapaa mula Calamba hanggang Santa Cruz na nasa 50 kilometers distance. The Martyrdom of Gomburza. Ang pamilya ni Jose Rizal ay hindi pa nalulutas ang problemang nangyari sa kanila. On January 20, 1872, ang Cavite Mutiny ay sumabog na sinundan ng pagpapatupad ng mga pare na sina Gomez, Burgos at Zamora noong ika-17 ng Pebrero. Si Father Burgos ay isang profesor at nakakatandang kaibigan ni Pasiano na kuya ni Rizal. Father Burgos trusts a lot of Pasiano because he was his assistant in the fight of Filipinization of the parishes. A years later, Jose Rizal wrote something about the story of the three father, the martyrdom of Gomburza. Matapos ang pagpapatupad ng mga pare na sina Gomez, Burgos at Zamora, huminto si Pasiano sa kolehiyo. Bumalik siya sa Calamba at naugnay ang kwento ng martir na Burgos sa kanyang nakakabatang kapatid na si Jose. Pagkalipas ng mga taon, isinulat ni Dr. Jose Rizal tungkol sa Burgos, ginising niya ang aking talino at pinaintindihin ko ang kabutihan at hustisya. Si Jose Rizal ay halos 11 taong gulang nang maganap ang tragic martyr ng Gomburza. Sa kabila ng kanyang malambot na edad, labis siyang naapektuhan. Ito ay isa pang kawalan ng katarungan sa Espanya tulad ng ginawa sa kanyang sariling ina. That's all. Thank you.